Nasa linya po natin ang chairman ng Naturang Komite Pasig Representative Roman Romulo. Kong Roman, magandang umaga. Welcome uli sa Isyung Pambayan. Good morning, Milky, at lahat ng nakikinig nanonood. Good morning po sa ating lahat. Gandang umaga. Kong Roman, unang-una, I'm sure nakatuto ka dito sa sa DepEd kapag malapit na ang pasukan at may mga hearing din ng Kamara bago ang Sine-DIE adjournment. Ano po ang may babalita natin kay nanay at tatay ngayong pasukan? Well, unang-una, alam naman natin lahat na implement na po ata ngayon ng ating Department of Education yung tinatawag nilang 3 semesters. Kapalit po yan nung dating 4 quarters. Ang rason naman po dyan, maganda naman po yung layunin. So yung implementasyon na lang ang titingnan natin. Kasi kung maalala natin, Milky, talagang nagiging problema natin ay hindi natin naaabot yung minimum number of days na ang isang bata ay nasa loob ng classroom kasama ang teacher at may tinuturong lesson plan. Kasi dito sa Pilipinas, nabanggit nyo na rin kanina yung panahon na to, maraming mga bagyo. So no classes po yun. Marami rin po tayo mga national and local holidays. Kaya wala rin pasok yun. Tapos meron rin mga pagkakataon na may mga DepEd activities. Kaya kahit na merong pasok, pumapasok yung mag-aaral at yung teachers, pero hindi naman sila sa loob ng classroom talaga or nagtuturo ng lesson plan kasi yan yung mga elimination round ng palarong pambansa, National Festival of Talents, or yung iba-iba pa pong mga activities ng DepEd. Yun ang sinasabi sa atin ng Department of Education na gustong ma-address nitong paglipat nila from 4 quarters to 3 semesters. Oo. Ibig sabihin ba, Kong Roman, ay simplihan natin para sa unawa ng mga magulang natin sa elementary school at mga nasa pribado, pampublikong paaralan. Kasi di ba tayo noon, first, second, third, fourth grading period, yun ang tawag natin, di ba, Kong Roman? Ngayon, itong 3-term school calendar mag-start ng 2026-2027, anong ibig sabihin? So, ibig sabihin ba nito ay hanggang third grading period na ang magiging kumbaga ay basehan ng kanilang mga marka o grades na ibibigay ng mga guro natin. Pero makatutulong ba ito halimbawa? Kasi di ba ang sabi nga ay, anong pagkakaiba nung 4, ngayon ay gagawing 3? Hindi masyadong maintindihan ni nanay yun. Well, ang paglipat from 4 quarters to 3 semesters, pareho pa rin po yung magiging length ng class days. Meaning talaga nakalagay naman sa mga DepEd orders, dapat may minimum of 180 days. Diba? Yun ang laging sinasabi ng mga department orders ng Department of Education, taon-taon. So ito po, yung dating 4 quarters, kunyari 10 months siya, mananatili pa rin yung 10 months. Pero ang ginawa po ng Department of Education ay bawat yung 3 SEMs, pinahaba nila. Tapos sasabihin po doon, meron silang tinatawag na yung first week ng classes, beginning block po ang tawag nila doon. Meaning, wala pa po talagang lesson plan na tinuturo dyan. Yan po yung 1 week o 4 days na yan, hindi ko sure kung 4 or 5 days kasi yan. Ang gagawin lang nung student and teachers, ito yung sasabihin, kukunin niya yung listahan ng mga students na pumasok. Pangalawa, yung mga polisiya ng paaralan. Yung mga admin work ay dito gagawin dapat sa 4 o 5 araw sa beginning block nung Department of Education. Tapos, pagkatapos ng first week, pagdating ng second week, dapat mag-umpisa na po yung tinatawag nilang instructional days. Meaning, for 55 or 56 days, dapat nasa loob ng classroom ang bawat estudyante, ang teacher nasa loob ng classroom rin, at may lesson plan na tinuturo. Yun ang gusto nila mangyari for 55 or 56 days per SEM. Tapos yung last block po nila, yung end of block, dito naman po yung admin work na naman na igagawin ng mga teachers. Meaning, wala na po talaga dyan na classroom instruction. Yung mga admin work dapat gawin dyan. Tapos, Milky, importante dito yung pagitan ng first SEM to second SEM to third SEM. Ang gagawin nila dito ay 2 weeks na po ito.
ang sa 2 weeks na yan, dyan gusto nilang mangyari yung mga DepEd activities katulad nung palarong pambansa elimination, National Festival of Talents elimination, at yung para dun sa school press conference nila. Dun dapat nagaganap yun, dun sa 2 weeks at 2 weeks. So, theoretically, kung mai-implement ng tama, ay meron tayong masasabi na more or less almost 165 to 170 days na talagang purely nasa classroom yung bata at yung teacher at may lesson plan na tinuturo. Yun naman po yung gusto nila. At maganda po yun. Tama po yun. Dahil yun naman po, doon talaga kaya nga pumapasok yung bata eh. Doon siya matututo, yung instructional days. Pero again po, iba po yung maganda yung layunin. Tulungan po natin ang DepEd, bantayan rin po natin dahil yung implementation ang importante dito. Ito po yung paliwanag nyo sa 3-term school calendar, Representative Roman. Pero ang sabi nga ho ng mga nanay natin, sige, mabawasan from 4 to 3 na lang. Meron po bang nabawas na mga subject na ituturo sa atin pong mga mag-aaral? Again, ang sinasabi po sa atin ng Department of Education, wala naman kung ano yung curriculum ngayon, yun na dapat ang masusunod. Hindi na po mag-iiba yan. Pero, ang sinasabi sa atin ng teacher groups, pagdating ng mga committee meeting, ang sinasabi ng teacher groups, ang parang napapansin nila, una, parang pakiramdam nila, kulang yung training. Pangalawa, sinasabi nila, from the 4 quarters, yung competencies, siniksik raw dito sa 3 semesters. Pero sabi sa atin ng DepEd, meron naman ongoing at nag-umpisa na rin po yung kanilang upskilling at yung teacher training tungkol sa curriculum. Pangalawa, ang sabi nila ay dapat parang binibigyan nila ng flexibility nga ang mga guro na pagdating nung semester na yon ay sasabihin nila ito yung mga dapat niyong ituro. Pero may flexibility ang mga guro. Kung hindi nararating nung estudyante o ang tingin ng teacher hindi pa naiintindihan o fully nako-comprehend nung learners nila, ay pwede nilang patagalin yung bawat competency. Kaya dito po talaga nagkakaroon ng confusion. Kasi nga yung sinasabi ng DepEd, binibigyan na natin yung mga teachers. Kasi may problema tayo talaga, may challenge sa quality of education. Ang sinasabi, masyado natin maraming competencies na namamadali tayo. Sabi ng DepEd, sa 3 semesters na to, yung tinatawag na budget of work nila, sinasabi nila sa mga teachers, kayo ang may flexibility ngayon. Ito ang sinasabi namin na dapat matapos ninyo, maturo ninyo, kung tingin ninyo, kailangan mag-slow down para maintindihan talaga ng bawat mag-aaral yung tinuturo nila. Walang problema sa DepEd yun. Yung hindi ninyo matatapos ng first sem, pwede second. i-carry over yun sa second sem. Yung hindi matatapos ng first and second sem, pwede i-carry over yun On the third sa third sem. sem. Ngayon po, ang tanong ng mga guro dyan, paano yung mga exam? Wala namang problema sa first sem, sa second sem, pwedeng maging flexible yung mga regional, yung mga SDO natin, Schools Divisions Offices. Pero ang tanong ngayon at kailangan maresolbahan ng DepEd, paano kung iba-iba yung pagdating ng last sem, yung third sem, iba-iba yung pace na pagturo at iba-iba yung marating na competencies. Magkakaroon pa ba ng iisa lamang na national achievement test o national or finals? Kasi nga pwede magkaiba-iba. Sa huling hearing, sinabi ng DepEd, yun naman ang titingnan nila, pero yung konsepto nila ay dapat yung pace ng teacher bawat sem ay masigurado niya na kung ano man ang tinuturo, natututunan ng bata. So malaki pala ang papel talaga dito ng guro, kasi ang facing depende, hindi na nga sila kumbaga obligahin ng DepEd, pero dapat makatugon bago sumapit ang third term. Yun ang ibig sabihin ba, Kong Roman? Ang gusto kong linawin din, ayan, ang ating pong bansa ay nakararanas ng mga malalakas na bagyo kapag panahon po ng pasukan. Gusto kong malaman ano naman ang magiging epekto nito sa pinaiksing term from 4th to 3rd term ng school year
dito sa mga on-site o pagpasok ng pisikal ng ating mga mag-aaral. Sa pagpapatuloy po yan ng isyong pambayan, ang aking panahin ngayon, ang kinatawan ng Pasig, Chairman ng House Committee on Basic Education, Congressman Roman Romulo. Kong, dyan ka lamang at magpapaalala lamang kami, Pilipinas ang oras, 8:34 ng umaga. Ang Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture at kinatawan ng Pasig City, Representative Roman Romulo. Kong Roman, ang tanong ko bago tayo mag-commercial break, yun po bang napag-usapan po ba dito o natalakay man lang ng DepEd kung ano yung gagawin? Halimbawa, may mga malalakas po tayong bagyo o kaya naman habagat. Yung habagat, mas matagal sa bagyo na lumilika ito, nagre-resulta ng mga pagbaha sa maraming mga lugar. Paano po yung mga on-site? Halimbawa, kasi yung mga private school, parang na-perfect na nila yung module na mag-on-site na lang sila habang kumbaga ay masama ang lagay ng panahon. Kamusta po sa mga pampublikong paaralan? Well, may bago na namang department order na nilabas ang ating Department of Education na complementary naman dun sa mga una nilang lalabas tungkol pag may bagyo, kung kailan may mga kulay ulit, kung kailan mag-shift to online, kung kailan pwedeng physically pumasok yung mga mag-aaral, at yung dati pa rin nilang rules na kung nasa eskwelahan na, ano yung mga gagawin. So, andiyan pa rin po yan, pero Milky, alam naman natin ang totoo, no? Lalo na pagdating sa elementary, yung Key Stage 1, Key Stage 2, actually hanggang siguro junior high school, talagang hindi naman talaga ganun ka-effective ang online. Talagang sa totoo, I think meron rules ang Department of Education na may pagkaganito yung bagyo, ito yung kulay, walang pasok, hindi kailangan pumunta, mag-shift sila sa online. Pero lahat po yan, maganda yan, and lahat po yan for the safety of the students and the teachers. Pero pagdating ng kalidad ng edukasyon, wala pa rin talagang substitute ang papasok ng face-to-face sa paaralan. Pero wala ko tayong magagawa. Kasi ito talaga yung panahon ng ating pagbagyo. No? Kaya kung mapapansin po natin, yung second semester na ginawa ng Department of Education, meron dinagdagan po nila yung instructional days. Kasi sa totoo, wala naman talaga sa kamay natin kung kailan magkakabagyo, anong epekto nito. So tingin ko, yun ang isang katanungan sa kanila talaga. Paano yung meron bang magiging mga make-up classes? Kunyari, masyadong maraming araw ang mawala sa face-to-face. Pero again po, ito naman ang nilalabas nila, may online na gagawin, pero Milky, alam natin ang totoo. Hindi kasing effective ng face-to-face ang online. Yes. Hindi lamang yan, Kong Romana, hindi ganun ka-effective. At the same time, problema lalo na sa malalayong lugar, wala namang internet yung mga kababayan natin doon. So hindi po epektibo yung online classes. Pwede ho siguro dito ho sa atin at sa ilang mga karatig lalawigan, pero karamihan po walang internet. Karamihan ho nga sa ilan ho natin mga mag-aaral, wala hong serbisyo ng kuryente yung mga bahay po nila. Alam mo, Milky, totoo yan. Pero kahit sa Metro Manila, meron pa rin po tayong mga lugar na yung wifi mahina. Pero again, sabihin na natin na perfecto yung wifi. Milky, alam natin ang totoo, lalo na kung meron kang class na you have 50 students, tapos yung guro, talagang yung attention span, napakahirap ma-maintain. Kaya talagang medyo maliit yung attention span pagdating talaga ng online. Kaya talagang alam naman ng DepEd, pero again, wala naman tayong magagawa kung talagang may bagyo o hindi talaga pwedeng pumasok sa paaralan. Talagang make do na lang talaga sila. Meron mga online, pero sa totoo, kaya ang tanong, paano may make-up classes pa rin po ba? Kahit may online, pagdating pag masyadong maraming instructional days ang mawala. Yung iba naman make-up classes na lang kasi pwedeng hindi po kumbaga ay pwedeng i-implement yung online kasi marami ho sa mga kababayan natin wala nga hong serbisyo ng kuryente, alang internet, wala ho silang paraan para makapag-online, yung mga computer, laptop, wala ho silang ganun So, pwedeng pwede pa rin yung make-up classes ipatutupad po ng mga guro ho dito. Yun ang tinatanong natin sa Department of Education kung ano naman, hindi pa klaro
nung huling committee hearing kung ano yung polisiya tungkol sa bagay na ito. Kasi alam natin, Milky, itong past academic calendar, ang ginagawa po doon, kinakount na rin po nila yung online classes eh. Pero siguro alam naman natin ang totoo, meron na nga tayong problema sa functional literacy. May challenge talaga tayo. Lalo na lumabas nga yung huli na datos na kahit grade 11 na, ay hindi, 87% ang hindi independent readers. So kailangan talaga maremedyohan, mabigyan ng focus yung pagremedyo dito sa mga challenges na ito. Alam mo, Kong Roman, naalala ko lang may panukalang batas din kasama mo dyan sa Kamara, si Akbayan Representative Shell Jokno. Mainit yung usapin sa West Philippine Sea, hindi ba? Nitong mga nakalipas, may mga panukala siya na isama sa curriculum o mapag-aralan man lang ng mga kabataan natin ang usapin ng West Philippine Sea. Pwede bang i-implement na ito or i-consider na ba ito ng DepEd for school year 2026-2027? Well, sa totoo po, no, pwede naman talagang i-integrate po yan sa ibang subjects kasi meron namang araling panlipunan, meron din history classes. Yun, oo. Hindi naman po talaga kailangan ng batas. On a separate subject. Kasi on their own, DepEd can actually integrate this into the current subjects. At siguro po, sa totoo lang, mas maganda na ng Department of Education or kung meron man tayong panukalang batas, kailangan talaga integration na lang. Kasi, Milky, umabot tayo sa issue na ito na functional literacy ang problema. Marami ho talagang contributing factors. Pero sa pananaw ko, isa sa malaki na factor dito ay yung pabago-bago ng curriculum dahil maya meron tayong gustong ituro sa mga bata. Tuloy, nawawala po yung focus sa pinaka-basic. At yan yung marunong magbasa at naiintindihan yung binabasa at math grade level readiness. Kaya siguro po, yung mga panukalang batas na ito, marami po yan, hindi lang naman isa yan, iba-iba. Ang kailangan po talaga dito ay, una, integrate na lang sa mga current subjects. Pangalawa, on their own, dapat pag-isipan na ng DepEd saan nila pwedeng ipasok. Dahil mahalaga yung mga paksa na ganito. Pero hindi naman kailangan ng batas pa. Hindi naman kailangan ng bill pa. At kung lahat po tayo, yung mga various po na mga panukala natin ay gusto nating maging subject o ipasok dun sa mga curriculum, dito naman po talaga nawawala yung focus po eh. Siguro panahon na pag-isipan natin, grade 11 na po yan. Papasok na ng kolehiyo yan. In fact, dati, first year college yan, ay kung hindi pa independent readers, hindi ba dapat medyo magpanik na tayo dahil malaking problema. Sila rin po talaga magmamana ng lipunan natin. Nakalulungkot yung sinasabi mga Kong Roman, grade 11 na hindi pa masyadong makapagbasa at hindi masyadong maintindihan yung binabasa niya. Anyway, ito, concern naman ni nanay at ni tatay, naidudulog niyo po ba yung problema rin ho ng mga magulang natin na mataas na tuition, hindi lamang po kasi may mga sinisingil din sa mga public school, lalo na sa mga private schools. Napag-usapan ba yan, Kong Roman? Well, sa DepEd schools natin, wala naman talaga dapat masyadong maging issue dahil yung tuition fee ay talagang sa DepEd schools natin, libre naman po talaga ang tuition fee. Sa ating mga private schools, matagal na naman po may formula po yan. Hindi naman pwedeng mag-akyat lamang ng tuition fee ang isang pribadong paaralan. Parang settled na po yan, may proseso yan, kailangan may konsultasyon po yan sa mga stakeholders ng paaralan at kung mag-i-increase man ang tuition fee, ay nakalagay naman po dyan saan dapat ilaan yung pag-increase na yan. At yun naman, medyo acceptable naman yun dati pa. So, kailangan lang talaga masunod yung proseso, lalong-lalo na pagdating sa ating elementary. Ang talagang medyo iba na lang ay yung hopefully po, ma-ratify na rin sa Senado kasi na-ratify na po namin sa House
yung amendments dun sa UACTE and UNIFAS. Sana maambiyendahan na yan at ma-ratify at matigil yung gulo sa Senado. Anyway, Kong Roman, baka meron ka kong panawagan, mensahe sa ating mga magulang, mag-aaral at mga guro. Simula na po ng pasukan bukas na sa inyong pagkakataon bilang Chairman, House Committee on Education. Well, unang-unang Milky, maraming salamat dito sa pagkakataon sa mga nakikinig po sa atin, education stakeholders natin, yung ating schools, teaching ng teaching, yung ating mga mag-aaral. Alam po natin na marami tayong challenges, pero alam rin natin ang totoo, marami na ring reforms ang nagagawa. Yung mga reforms na ito, hindi madali lahat at hindi madaling i-implement. Kaya talagang kailangan din ng Department of Education yung tulong po natin, yung suporta natin. Pag meron tayong nakita na pwedeng improvement, siguro isabi lang natin sa guro, sa principal, para umabot at mabago nila whether sa central o sa ating schools o sa division. Pero ang mahalaga, kailangan rin po talaga ng Department of Education yung suporta natin sa mga reforms na ginagawa nila para ito naman lahat para sa quality of education, para sa ating mga mag-aaral, sa ating mga anak. At paalala natin, Kong Roman, sa mga anak natin at mga estudyante, mag-aral ng mabuti. Di ba? Mahal magpaaral Yes ngayon. Di ba, Kong Roman? Maraming salamat sa Totoo po oras. yan. Oo, di ba? Napakamahal ng matrikula. Anyway, magandang umaga, Kong Roman. Salamat sa oras. Ngayon pong umaga Have a po good na Sunday. Maraming salamat. Ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture at kinatawa ng Pasig City, Congressman Roman Romulo.